Tayo po lahat ay makakaupo. Napalakpakan nga natin si Lord yung malakas na palakpak. Sige po, huwag tayo magsama kong malakpak. Amen. Isa yan sa pwede po gawin para sa Kanya. Salamat sa Diyos sa privilege po na ito. May binigay po ng ating Panginoon upang makapangaral ng salita ng Diyos. And always talaga I recognize, of course, our Mami Pastora. Amen na siya naglalagay sa ating sa panawagan. Maging ang ating dating pastor po na nasa Iloilo. Nasa Iloilo, si Daddy. Nag-mission kasama po ang ating Bishop Bled. At sabi mo sa katabi mo, Happy Sunday, hindi ka naman. Sabi mo, Happy Sunday, dapat nasa mukha mo ang kasiyahan kay Kristo. Hindi ka nagiging masaya dahil sa pangyayari sa paligid mo. Hindi ka puno ng pag-asa dahil okay yung paligid mo. Nagiging okay ka, nagiging masaya ka kasi alam mo may Jesus ka. Amen? Sabi mo nga, go for Jesus. Now, isa po sa bagay po na gustong ipahayag sa atin ng Diyos sa umagang ito, alam niyo, isa pa po sa ginawa ng babae is yung pinunas niya yung kanyang buhok. At ayun po ay, ang significant po nun, sa culture nila, ito po ay cultural background po ng study natin. Kapag naglugay ang babae, noticeable, ano siya, yung, parang ano siya, subject to shame. Ibig sabihin nun. Nung panahon nila. At ginawa niya pa rin yun, na bagamat kilala na siya na nakakahiya sa buong lugar nila, sikat siya, ay di ba yan yung makasalanang babae? Alam na alam, sikat eh. Di ba? Pero ginawa niya pa rin yun, inirisk niya yun, nandiyan ba tayo? At ito po yung gusto ituro sa atin ng Diyos sa umagang ito. No? Simon did invite Jesus Christ in his table, but Mary invite Jesus in her heart. Amen. Nung in-invite ni Simon, si Jesus, para lang kumain, kurot lang. Nagsimba lang, nakinig lang ng konti, naglingkod ng konti. Hello? May ginawa ng konti, pero hanggang doon na lang yun. But the heart is not transformed. Amen? But si Mary yung babae, si Mary ba yun? Si Mary yan, pinangalanan sa ibang verse. Ha? Tama po, no? Si Mary yan. Mary, basta Mary. Okay. Pinangalanan siya sa ibang chapter ng Bible. Si Mary na may dalang pabango, alabastro, sabi niya, in-invite niya si Jesus sa kanyang puso. Amen? Nandiyan po ba tayo? You know, that's the best thing that we can do sa umagang ito, no? Para sa ating Panginoon na maintindihan po natin na ang pagiging Kristiyano ay hindi lang seasonal. Kung sa Pilipinas ay may dalawang season, dalawa lang ba? Rainy day, tsaka sunny day. Sa ibang bansa kasi may mga ano pa yung hurricane. Di ba? Dapat sa pagiging Kristiyano, dapat tayo po ay lagi connected sa Diyos. Amen. Hindi ko po sinasabing laging malakas, hindi ko po sinasabing walang problema, pero dapat connected ka kay Jesus. Sabi mo sa katabi mo, dapat connected ka daw kay Jesus. Amen. At ang pag-uusapan po natin sa umagang ito, alam niyo po, ang daming tao doon, pero siya po ay very talagang noticeable si Mary. At kaya po, ang pag-uusapan po natin sa umagang ito ay papamagatan po natin in 3, 2, 1, pakibasa po, go. More than. Sabi mo nga, more than a disciple. Sabi mo, higit pa tayo sa isang disciple. Dapat higit pa tayo sa isang disciple. Mamaya tutukuyin ko kung sino yung isang disciple na yun. Amen. Alam niyo po kasi, maintindihan po natin, na sabi na, when grace becomes personal. Hello? Minsan kasi ang grace sa atin, napapakinggan lang. Yes. Narinig mo lang pinreach, narinig lang natin itinuro, pero hindi ito nagiging personal sa atin. At yun nga po yung ating pag-uusapan sa umagang ito. At a heart that has truly encountered the grace of Christ, hello, does not merely, will not remain indifferent to Christ. Next slide, please. Ulitin ko po, sabay-sabay nga nating basahin. 1, 2, 3, go. A heart that has truly encountered the grace of Christ will not remain indifferent to Christ. Grace that not merely forgive us, it transforms our hearts and produces love, obedience, and surrender. Pakinggan natin ang Panginoon. You know, a heart that
has truly encountered Christ's grace. Sabi mo nga, Christ's grace. Yung Christian fellowship, yung church natin yun. Okay? Pero yung isang pusong talagang naka-encounter ng biyaya ng Diyos ay hindi mananatiling iba kay Kristo. Sabi mo nga, kamukha mo ba si Jesus? Amen. Dapat po pag tinitingnan natin yung ating mga katabi, kamukha natin si Jesus. Amen. At alam niyo po, napakaganda nung ating sinundan na preaching, yung best investment. Kasi alam niyo po, sabi nga ni Mami Nak, ikaw mag-preach, sabi ko, meron ka bang gustong ituro? Sabi ni Mama, sundan mo lang yung topic ko last time, which is yung best investment. Tama, di ba? Best investment. So, alam mo yun, kasi alam dapat natin kung kanino at bakit tayo nag-i-invest. Yes. Amen. Kung ano yung halaga. Kaya po, yung purpose, yung pag-uusapan natin ito, at the end of our service, ng Word of God, unawaan natin gaano kahalaga, kung gaano kahalaga tayo, kung gaano kahalaga, doon tayo yung value ng pinag-i-investan natin. Amen. Yan. Okay? Sabi mo, value of our investment. So, grace does not merely forgive us. Nung ikaw, binigyan ng biyaya ng Diyos, nung niligtas ka ng Panginoon, pumalakpak ka lahat ng ligtas. Salamat po. Pag hindi pumalakpak, niligtas yan. Joke lang. Tatanggapin mo si Jesus Christ para maligtas tayo. Tanggapin natin yung biyaya ng Lord. Okay? Hindi lang tayong pinatawad, kundi na-capture yung heart. Kaya nga, when grace becomes personal, kailangan makapture yung heart. At hindi lang makapture yung heart, na-transform tayo. Sino dito yung may gustong-gustong damit? May gustong-gustong bagay? Di ba? Pagka-capture ka, may gustong-gustong pagkain. Pag-capture tayo, very appreciate mo yan. Hello? Nandiyan ba tayo? Amen. Yung iba, very capture ng example, K-pop, gusto pa ba yun? K-drama? K-drama, gusto-gusto. Di ba? Spider-Man, bago na, no? Di ba? Talagang makikipaglaban ng patayan pagka siniraan yung kanyang idol. Kasi nga, captivated. The word is captivated. Gaano ang tanong sa atin ng Panginoon, gaano tayo captivated kay Jesus? Hello? O mas captivated tayo sa ibang bagay. Now, this grace transform our desire. Wow, sabihin mo nga, transform our desire. Transform our desire. Kaya yung best investment, ang ganda nun eh. Kasi dati, nung wala tayong biyaya, sa mundo ka talaga mag-i-invest. Pero dahil na-transform, alam mo na-transform na yung heart mo kapag ang interest mo nasa Panginoon na. Kapag ang investment natin nasa Diyos na. Hello? Sorry po ha. Pero kung hindi pa ganun yung desire natin, kailangan nating mag-pray mamaya ng malupit-lupit. Lord, andiyan ba tayo? Yung iba, natin. O diba? Andiyan ba tayo? Mga kailangan ulitin yun Hello? Mga kapatid, kailangan nating matransform. Hello? Kailangan makapture natin. Makapture tayo ng grace. Hello? Diyan po ba tayo? Yung heart natin, maging captivated. Ma-inlove tayo kay Jesus. Ma-inlove tayo. Makapag-invest tayo sa mga. Kasi kung hindi pa rin yun ang desire mo, kung seasonal pa rin tayo, mas tinitingnan natin yung problema, yung pagsubok o kung anumang bagay, sabi mo, kulang pa. Sabi mo sa katabi mo, kulang pa. And produces a life of love, obedience, and surrender. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, may papakilala ko akong isang tao bukod kay Mary, the danger of being close. May mga taong malapit kay Jesus pero hindi surrender kay Jesus. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ba yun? Ulit. 1, 2, 3, go. Ikaw ba yun? Diba? Yung nasa church pero hindi nakikinig. Ganun. Yung nasa church pero responsibilidad lang ang pag-attend. Andiyan ba tayo? Yung nasa online pero para lang maging mabuti sa pagtingin ng tao. Hello? Because we can do good works in wrong motive. Yes. We can do good works in wrong motive.
And listen to this. We can do good works in wrong foundation. Amen. Diyan po ba tayo? Yes. Amen. So, pinakamalinaw na example ay si Jaden. Sabi mo, Jaden. Sino si Jay na malapit kay Jesus? Sino si Jay na malapit kay Jesus na hindi transform yung heart? Sino po? Hindi Jaden yung pangalan ha. J, letter J nag-i-start. Sino po? Judas. Si? Judas. Ano? Jaytan? Sino? Judas. Yan. Si Judas. Judas is one of the name as one of the disciple. Sabihin mo nga, you are more than a disciple. Hindi ka lang disciple dapat. Hello! Kaya lumabas yung title natin, more than a disciple. Amen. Okay? Now, narinig niya ang preaching ni Jesus. Tingin ko, walang preacher sa buong mundo na mas lulupit pa kay Jesus. Amen. Kaya dun sa mga Kristiyanong, naku, yung pastor ko kasi hindi marunong mag-preach, kaya hindi ako mabago-bago. Yung worship leader namin, hindi marunong magpaawit, kaya hindi ako makapag-worship. Imbis na ang ganado ko magpuri. Diba? Sabi, ay, hindi pala yung kanta kanina. Hello? Diba? Imbis na ang sigla-sigla ko, wala eh. Sablay. Hello? Andiyan ba tayo? Yung mga nagsasabi noon, excuse me po, hindi ganun yun. Hello? Yung pastor kasi namin mahina. Yung nagba-Bible study sa akin, hindi marunong mag-preaching. Pag si pastor ang nag-preach, ganado ako. Namimili. Hello? Baka hindi ka activated ni Jesus. Baka entertain lang tayo sa naririnig natin. Yes. Amen. Hello? Mga kapatid, narinig niya ang preaching ni Jesus, nakita niya ang miracle ni Jesus, si Judas. Nakakita ka na ba ng mga miracle? Di-distinguish kasi natin kung Judas ba tayo o Mary. Hello? Andyan ba tayo? Di ba? Ano pa? Kasama siya sa ministry. Tinawag siyang disciple, pero kahit physically close siya kay Jesus, hindi nagbago ang listen to this ha, bago tinawag ni Jesus si Judas, iba yung ginagawa niya. Tama, wala namang choice eh. Pero nung sumama siya kay Jesus, ang dami niya nang ginawa. Ibig sabihin, nagbago yung routine ng buhay niya. Hello? Sabi mo nga, nagbago yung routine. Lagi siyang nagsisimba, of course, kasama niya si Jesus. Lagi siyang nakikinig ng preaching, of course. Lagi siyang nagwo-worship. Araw-araw, meron bang araw-araw ditong nagwo-worship at nagsisimba? Mas matindi pala si Jesus sa atin. Pero isang bagay si Judas sa atin. Pero isang bagay ang hindi nagbago sa kanya. Sabihin natin, ano yun? Salamat sa isa. Sabihin natin, ano yun? Puso. Sabi mo nga, puso. Because a relationship with God is an issue of heart. Ang relasyon sa Diyos, ang issue niya lagi puso. Kamusta ang puso natin? Saan ba nakaset yan? Hello? Amen. Hindi nagbago ang puso ni Judas. Ito ang isang bagay na kailangan pag-ingatan ng bawat Christian. Ang sabi ng Bible, guard your heart. Amen. Pantayan ng puso. Hawakan nga natin yung puso. Sabi mo, heart. Chill ka lang. Focus lang kay Jesus. Bakit kailangan ba tayo ng puso? Kasi sabi rin ng Bible, ng Jeremiah, ang puso ay madaya. Totally wicked. Nandiyan ba tayo? Yes. Kaya nga ito yung dapat natin pag-inaan. We can be around the things of God without truly surrendering our heart to God. Come on. Hindi na natin pag-uusapan yung mga wala rito. Pag-uusapan natin yung nandito. Sabi mo sa katabi mo, ba't ka ba nandito? Hello? May surrendered heart ba tayo? Hello? Pwede tayong nasa church pero hindi tayo surrender. Mga workers, pwede tayong nasa ministry. Workers.
pero hindi tayo surrender. Pwede tayong marunong ng Bible, pero hindi tayo surrender. Pwedeng sanay na tayo mag-worship. Isang hallelujah, praise the Lord lang. Come on. Pwedeng sanay tayo mag-preach, sanay tayong manalangin, sanay tayo sa fellowship, pero ang tanong, what has the presence of Christ actually done to our heart? Amen. Hello? Come on. Sa layman's term, sa panahon natin ngayon, sabi mo sa katabi mo, anong kinikrave mo? Ayan. Nakaka-relate na mo yung mga kabataan dyan. Di ba? Ano bang cravings mo? Cravings mo ba yung sangyup? Hindi masama yun. Pero dapat ang cravings natin, Word of God. Ang cravings natin, presence ni Lord. Hello? Amen. Hindi sapat na malapit tayo sa Christian environment. Hello? Ang tanong ay, has Christ become the treasure of the heart? Tanongin mo nga yung sarili mo, naging treasure ba ng puso ko ang Diyos? At pag sinabing treasure, yun yung pinapahalagaan. Palpakan natin ang Panginoon. May lima po tayong pag-uusapan. Lima lang po to. Pag mahina po ang amen, 5 hours to. Pagka hindi, 5 minutes lang kada isa. So, 25 minutes. Okay? Amen po ba? Amen. Ay, kalakalahati. Amen po ba? Amen. 5 minutes na. Number 1, pakibasa po, 1, 2, 3, go. Proximity is not transformation. Grabe, no? Hindi porkit malapit tayo kay Jesus, hindi porkit palagi tayong nasa simbahan or Christian environment, ibig sabihin, nagbago ka na. Come on. Hello? Yes. Hindi porkit nagbago yung ginagawa mo, nagbago ka na talaga. Why? Kagaya ng sinabi ko kanina, heart matters. Ano Amen. yung laman ng puso natin? Listen to this. You can be around Jesus without being changed by Jesus. Andiyan po ba tayo? Si Judas ay napakalapit kay Jesus externally, pero may contradiction sa loob niya. Right. Di ba? Anong sabi ng John chapter 12 verse 4 to 6? May verse tayo, John chapter 12 verse 4 to 6, please. John chapter 12 verse 4 to 6. Ang sabi po ng Bible, ayan, ang isa sa mga tagasunod ni Jesus na naroon ay si Judas Iscariote na magtatraidor sa kanya. Sinabi ni Judas, ang isang taon na sweldo ang halaga ng pabangong yan. Pumunta siya dun sa babae. Bakit hindi na lang yan ipagbili at ibigay sa may hirap ang pera? Verse 6, sinabi niya ito, hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga may hirap, kundi dahil isa siyang grabe, no? Alam mo, ang ganda pakinggan. Ang ganda ng sinasabi. Pero ang totoo, sa kanyang puso, siya si treasurer magnakaw. Hello, bilang tagapag-ingat ng pera nila, madalas niya itong Kaya alam niyo po, yung ministry ng tithes and offering, yung nagbibilang, yung nag-iingat, hindi po yan basta-basta. At yung huling kakilala ko, nagpakamatay. Si Judas. Nagbigti. Hello! Right. Grabe yung battles dyan. Andyan ba tayo? Ngayon, ano sabi? John 12, 4 to 6 reveals na habang kasama niya si Jesus, may ibang minamahal siya at pinapahalagaan ang puso niya. Ito yung klase ng taong may ginagawa nga kay Lord, pero may ibang motibo pala. Nagsusumbat. Come on. Hello? Nandiyan ba tayo? Nagsusumbat. Pastor, magdodonate ako ng aircon, pero gusto ko ang line-up natin sa Sunday. Pastor, Lord, you are good. Favorite ko yun. Pagka hindi yun ang praise, hindi ako makakasayaw. Pastor, magdodonate ako ng upuan, pero ako lang ang uupo dyan. Grabe, no? Wow! Nandiyan ba tayo? Ha? Nag-church ka pa? Pastor, pagkakainan, gusto ko special yung pagkain ko, Pastor, ha? Pagka hindi, Pastor, bahala ka. Alis ako, isang buong barangay kami. Hello? Come on. Pastor, medyo wala ka munang lambit ngayon, Pastor, kasi pinatamaan mo ko sa preaching, ako yun. Hello? Mga kapatid, ni-reveal ng John 12 verse 4 to 6,
na kahit kasama ni Judas si Jesus, may iba siyang minamahal. Amen. Hello, andyan po ba tayo? Amen. External association is not the same as spiritual regeneration. Kaya nga proximity is not transformation. Ang tunay na Christian life ay hindi simpleng I belong to a church. Amen. It is I have been made alive in Christ. Hindi ko ako nagsisimba Kristiyano, Amen. kundi buhay ako dahil kay Kristo. Yes. Amen. Hello, andyan po ba tayo? Amen. Hindi lang I know about Jesus, kilala ko siya. Baka mas magaling pa nga ako sa iyo sa Bible, Pastor. Graduate ako ng Bible School. Yeah. Hello. Andyan ba tayo? Diba? Kundi ito ay I know Jesus and He has become Lord of my life. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, amen ka ng amen. Naiintindihan mo ba yon? Yung become Lord of my life, yung tipong gusto mo to, pero ito yung gusto ni Lord, masasaktan ka dito, pero ito yung gusto ni Lord, gagawin mo. Amen. Hello? Totoo po. Kasi kung sinunod ko yung gusto ko, baka artista na ako eh. Gusto ni Lord, magpastor ako eh. Baka business type ko na ako ngayon. Baka ako yung nakadiscover ng kangkong chips. Open-minded ba kayo? Hello! Kung gugustuhin lang natin yung gusto natin, baka nagpayaman na lang tayo. Pero dahil iba ang gusto ng Diyos para sa atin, hindi lang kayamanan dito sa mundo, kundi yung kayamanan hindi nasisira. Amen. And that is the best investment that you can have. Kalapahan natin sila. Amen? Tanungin natin ang ating sarili. Kung mawala ba ang ministry natin, susunod pa rin ba tayo kay Jesus? Sa mga workers dyan, pag na-DA ka, magpapatuloy ka pa rin? Pag dinidisiplina tayo, magpapatuloy pa rin ba tayo? Hello? Kung wala ang ministry natin, susunod pa rin ba tayo kay Jesus? O naglilingkod lang tayo kasi nakakapagpa-worship tayo? Nakakatayo tayo sa unahan? Naglilingkod tayo kay Lord kasi pastor tayo? Pag diniyay akong pastor ako, magpapatuloy pa rin ba ako kay Jesus? Is my position, is my title, is mas mahalaga ba kaysa sa relationship ko kay Jesus? Naintindihan niyo po ako mga kapatid? Amen. Hello? Andiyan ba tayo? Yes. Kung wala bang makakita ng paglilingkod mo, maglilingkod ka pa rin ba? Pambihira si pastor, pinamasahihan ko na yung kasama namin sa church. Hindi pa ako napuri sa pulpito. Hindi pa ako nabate. Hello? Andiyan ba tayo? Ba't ganun si pastor, hindi ako na-appreciate? Hindi yata. Nakikita ni pastor yung ginagawa ko. Alam mo nang may mali. Hello? Kung walang makakakita ng service natin, maglilingkod pa rin ba tayo? Kung walang recognition, mahal pa rin ba natin si Jesus? Amen. Hello? Parang sayang yata yung gasolina ko papuntang church ha. Parang sayang yung tulog ko papuntang church ha. Parang hindi ako na-appreciate ha. Bakit si binanggit ni Mami? Sino yung pamilya na yon? Bakit binanggit ni Mami yon? Bakit hindi kami binabanggit? Nag-donate din naman kami ha. Bakit may malaking donation ba? Tsaka maliit? Hello? Check our heart. Sabi mo nga, check our heart. Check our heart. Diba kung walang recognition, mahal pa rin ba natin si Jesus? Kung kailangan nating pumili between comfort and obedience, palakpakan natin ang Diyos sa buhay natin. Mas masarap matulog ngayon. Amen? Hindi na sana ako babangon eh. Naalala ko, linggo lang. Hello? Sino ang pipiliin natin? Diba? Yung comfort o yung obedience? Kung aalisin ang Christian environment sa paligid natin, mananatili pa rin ba tayo nag-devotion kay Lord? Kung ikaw na lang sa loob ng church, mag-church ka pa rin ba? Kung ikaw na lang nag-iisang workers, maglilingkod ka pa rin ba? Kung ikaw na lang yung tingin mong faithful kay Lord, ang tingin mong faithful kay Lord, maglilingkod ka pa rin ba? Hello! Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito yung slide natin.
natin, nandiyan ba yan? You can be close enough to hear Jesus and still far enough from Him to refuse His Lordship. Basahin natin yung kilay. 1, 2, 3, go. You can be close enough to hear Jesus. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. You can be close enough to hear Jesus and still and far enough from Him to refuse His Lordship. You know, what has the presence of Christ actually done to our heart? Amen? Yun yun Lord. Ano yung nagawa mo? Number 2. Pakibasa. 1, 2, 3, go. Grace doesn't only forgive. Grace stands for. Amen. Akala ng iba, kapag tinanggap mo ang biyaya, pinatawad ka lang. Kulang yon. Ang totoong tumanggap ng biyaya, pinatawad at nagbago. Amen. Hindi ka nagbago kasi kaya mong magbago. Yes. Ulitin ko, hindi ka nagbago kasi kaya mong magbago. Nagbago ka kasi binago tayo ng biyaya. Amen. Kagaya ng babae, kaya nga sabi nung verse kanina, ang ganda nun eh. Sabi niya, ito ay nagpapatunay. Ang you know, bago siya lumapit kay Jesus, surrendered na siya. Hello? Marami sa atin sa loob ng simbahan, nasa loob na ng church, hindi pa nagpapatawad. What? Hello? Sabi ni 2 Corinthians 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is new creation. Sabi mo nga, bago ka. Sabi mo, bago ka. Bagong-bago ka na. Diba? Binago na tayo. Wala na tayo sa dati. Ang gospel ay hindi lang tayo pinatawad, kundi pinatawad at binigyan tayo ng bagong buhay. Kanino? Kay Kristo. Sabi mo dahil kay Jesus. Hindi pa tayo mag-worship niyan? Hindi ba tayo mag-i-invest kay Lord yan? Hindi ba natin gagawin ang lahat para kay God? Hello? Amen. Amen po ba? Ang grace, hindi lang siya nag-remove ng guilt, kundi ang grace ay binago ang laman ng ating puso. Amen. Dati guilty tayo sa kasalanan. Pero pag tumanggap ka na ng biyaya, binago na ng Diyos ang puso natin. Wala na yun. Amen? Hindi tayo naglilingkod. Listen to this, hindi tayo naglilingkod para mahalin tayo ng Diyos. Right. Hello? Naku, kailangan ko magsimba kasi baka hindi na ako love ni Lord. Hello? Hindi, mali yun. Diyan po ba tayo? Amen. Ulitin ko po. Di ba, hindi pa nga tayo naglilingkod, minahal na tayo ng Diyos. Di ba, makasalanan pa lang tayo, minahal na tayo ng Panginoon. Amen. Alam niyo ang totoo nun? We serve because God has already loved us in Christ. Yes. Ang totoo, kung ba't ka naglilingkod, kasi naramdaman mo na yung pagmamahal. Amen. Yun ang totoong paglilingkod. Amen po ba? Kaya kasi Judas di talaga nakapaglingkod eh. Kasi iba yung motibo niya eh. Right. May ginawa siya, pero hindi naman talaga naglingkod. Amen. Hindi transform. Kaya nga hindi mo titingnan dito eh. Sino ba dito totoo hindi? Sino ba dito yung totoo hindi? Diba? Hindi mo titingnan yun eh. Hindi mo pwedeng tingnan yung gawa. Hindi mo pwedeng tingnan yung ginagawa. Ang mahalaga talaga sa Diyos yung puso. Kaya pinaalalahanan tayo ng Diyos sa umagang ito that we should check ourselves. Amen. Kasi pag ikaw hindi mo mabantayan ang sarili mo, feeling mo lang mahal mo pala si Lord. Di ba yung mga ganun salita ni Judas? Asan ba yan? Hindi, tsaka lang. Di ba yung mga ganun salita? Hello? Buti po eh. Binenta na lang yun, nakatulong pa tayo sa may hirap. Wow, ang ganda! Parang ang dating selfish pa ngayon yung babae, no? Hello, pero ang totoo, may ibang motibo mo nanakaw lang. Hello? Eh mga kapatid, check our heart. Hello? Amen. We serve because God has already loved us in Christ. Hindi tayo sumusunod para bayaran ang salvation. Hello? Pag ganyan ang preaching ng church, dadami talaga membro. Eh kasi lahat yan takot eh. Kailangan ko magsimba kasi pag di ako nagsimba may impyerno ako. Kailangan kong gumawa ng mabuti kasi pag di ako nakagawa ng mabuti, mawawala ang kaligtasan ko. Hello? Pag ganyan ang pagwiro natin, dadami talaga ang simbahan. Hello?
Pero kapag sinasabi natin na hindi tayo sumusunod para bayaran ang salvation, ang mananatili yung mapagpasalamat lang. Ulitin ko po, ang mananatili yung mapagpasalamat lang at yung totoong nakatanggap Amen. ng biyaya ng Diyos. Hello? Kasi may option na siya eh. Gagawa ba ako ng mabuti o hindi? Hindi naman pala nakakapagligtas yung gawa kong mabuti. So, ang option, kapag hindi yan gumawa ng mabuti, alam mo na, hindi yan nakatanggap ng biyaya. Pero kapag naisip niya na, kailangan ko magpasalamat sa Diyos kasi niligtas niya ako. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Out of gratitude. Okay. Hindi tayo nag-sacrifice para makuha ang grace. We sacrifice because we have received grace. Hello? Ang hirap siguro no, no? Yung magsasakripisyo ka kasi may gusto kang makuha. Kesa doon sa, alam mo, nakuha mo na yun, kaya ka nagsasakripisyo. Diba? Sige lang, Lord. Magpipledge pa rin ako sa church. Kasi tinanggap ko na ang biyaya mo. Kahit ang hirap na, Lord, kahit kapos-kapos na ako, Lord, kahit may mga utang pa akong dapat bayaran, magpe-pledge pa rin ako. Kasi tinanggap ko na yung biyaya mo. Para na yun sa'yo, Lord. Amen. Nangungutang ako sa ibang bagay. Amen. Yung magbibigay pa kaya ako sa'yo. Yeah. Pagka gusto kong mamasyal sa Boracay, kahit ano, kahit bumabagyo, walang cancel ang flight. Come on. Ikaw yan, Lord. Walang bagyo-bagyo sa akin kasi church yan, Lord. Ikaw yan, Lord. Gusto kitang ma-encounter. Amen. Huwag ka natin si Lord. Kahit nga, Lord, hanggang bukas kami dito eh. Naku, ano oras ba tayo? Alas 11 na po. Tatapusin ko pa ba ito, Mami? Ito ang difference ng legalism at gospel. Legalism say, I must do something to God. Something so God will accept me. Gospel says, in Christ, I have been accepted. Palakpakan natin ang Panginoon. Therefore, I desire to live for Him. Amen. Sabi ng Romans 12 verse 1, in view of God's mercy, offer your body as a living sacrifice. Kaya nga, mercy first. Sabi mo nga, mercy first. Sacrifice second. Grace first, obedience follows. Palakpakan natin ang ating Panginoon. We don't sacrifice to earn God's love. We sacrifice because we have encountered God's love. Number 3 po. Praise the Lord. Ano, may tapusin ko na to? O, next week na natin to. 11 na yun. Pakibasa po, 1, 2, 3, go. Love for Christ will cost you something. Luke chapter 9 verse 23. Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Bibilisan lang natin ha. Sabi mo daily. Daily. Kasama ba dun yung daily na may topa ka? Hello? Kasama ba dun yung daily na pinagpala ka? Yes. Kasama ba dun yung daily na may problema ka? Amen. Kasama ba dun yung daily na gusto mong magwala? Kasama ba dun yung daily na pagod ka? Amen. Ang sabi ng Bible, if you want to become the disciple of Christ, you must deny ourselves and take up our cross daily and follow Him. Following Jesus is not just one emotional moment. Hindi yun yung kumakantang, so much, oh my yes, Lord, I worship you, I surrender everything to you. Tapos bukas, may nangyaring hindi maganda, Lord, teka lang ha, parang ano eh, parang may mali. Come on. Hindi pa siguro panahon. Ay, hindi mo, may tamang panahon, di ba? Agad ka pa rin, basta agad. Hello, andyan ba tayo? Hindi lang siya one moment. Hindi lang yung Lord, I surrender everything during worship. Then the next day, itong part sa buhay ko, akin muna. True discipleship involves denying ourselves, taking up our cross, following Christ. Sabi mo nga, choosing holiness. Forgiving when it's difficult. Giving when you want to keep. Giving when you want to give. Sabi mo, serving when you're tired. Serving when you're tired. Mabibigat po ito. Ulitin nga natin para mas feel na feel. Sabi mo, denying yourselves Denying yourself. through
discipleship includes denying, taking up your cross, Taking up your cross. following Christ, Following Christ. choosing holiness, Choosing holiness. forgiving when it's difficult, giving when you want to keep, Giving when you want to. serving when you're tired. Serving when you're tired. Amen? Amen. Sinasabi mo na, Lord, ikaw ang pahinga ko. Amen. Sweet? Amen po ba? Amen. Obeying when it's inconvenient. Obeying when Sabi mo nga, obeying when it is inconvenient. it's inconvenient. Saying no to sin. Saying no to sin. Choosing Christ over comfort. Choosing Christ over comfort. Alam niyo po, ang tanong, hindi na, what can I surrender to Christ? Hindi na yun ang tanong. Hello? Kundi, kapag ikaw redeem, ang tatanong mo na ganito. What can ang tanong ay hindi na ito, what is the minimum I can give to God? Kundi ang tanong ay, what can I surrender to Christ? Amen? Tandaan po natin, we are saved by grace through faith, not by our sacrifices. Amen. Our sacrifice does not purchase salvation, but genuine saving faith produces transformed life. Yan ang sabi ng James chapter 2, verse 17. Sabi doon, by faith by itself, it is not accompanied by action, is dead. Ano ibig sabihin nun? So, works don't purchase salvation. But works reveal the reality of transformed faith. Amen. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Number 4. Bilisan na po natin. Number 4. Pakibasa. 1, 2, 3, go. The Cross demands a response. response. Sabihin mo, may kailangan kang gawin. Na kailangan niya gawin. Sabi ng Romans 12:1, again, therefore I urge you in view of God's mercy to offer your body as a living sacrifice. Hindi sinabi ni Paul na offer yourself so Christ will love you. Sabi niya, in view of God's mercy. At kung titingnan po natin, ano ibig sabihin nun? Para ikaw makapaglingkod talaga ng totoo, para ikaw maging disciple ka talaga ng Diyos, ang lagi mong titingnan yung ginawa niya. Amen. Amen? Look at the cross. Sige, doon tayo sa kapatid? Sa PowerPoint. Look at the cross. Look at the grace. Look at the forgiveness. Look at the price that Jesus paid. Amen. And then, tanungin natin yung sarili natin, paano tayo magre-response? Diba? Yun eh. Amen? Alam niyo po mga kapatid, si Jesus hindi niya lang binigay yung portion ng kanyang sarili. Binigay niya yung buong siya. Sabi mo nga sa katabi mo, binigay ni Jesus yung buong siya. Sabi ng Philippians 2 verse 6 to 8, hindi na natin yung babasahin, pero mababasa natin doon. He humbled himself, he became obedient, he went to the cross, he died. Amen. Sino yung taong pupunta na alam mong ikamamatay mo? Diba? So, alam niyo po ang tanong sa atin, if Christ gave Himself completely for us, bakit hindi natin kayang ibigay ang sarili natin ng buo? Amen. Bakit magkakaroon pa tayong dahilan para hindi tayo i-invest natin ang lahat sa Diyos? Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Ito, lagi po namin tinetestimony, lagi itong tinetestify. Si Mami po, walang kanya. Si Mami, si Daddy, walang kanya. Property niya, ginagamit ng church. Sasakyan niya, ginagamit ng church. Pera niya, ginagamit ng church. Pera ng school, ginagamit ng property ng church. Lahat, ginagamit sa ministry. Oras niya, katawan niya, isip niya, effort niya. Lahat eh. Hindi na po ba tayo? Amen. Diba, yun yung pastor na meron tayo mga kapatid. Why? Isa lang ang dahilan. Kasi nakita niya ang ginawa ni Jesus para sa kanya. Amen. Amen? Kaya siya rin ganun. At yun po yung response dapat natin sa cross. Kung may mamanahan tayo, sabi mo sa katabi mo, kung may mamanahan tayo, May mamanahan tayo. magmana tayo sa pastor natin. Para tayo sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin. ang Amen. Panginoon. The cross doesn't make us ask how little can I give God. Still be called a Christian. The cross make us ask how can I give anything less to the one who gave everything for me. Amen. Hindi mo na lang sasabihin yung ano ba yung gagawin ko para matawag pa rin akong Kristiyano. Kundi ang talagang ang sasabihin mo sa sarili mo, paano ko maibibigay? At
paano ako mapapakita yung response ko sa ginawa ng Diyos para sa akin. Number 5 and last. Pakibasa, 1, 2, 3, go. Gratitude that refuses to remain unchanged. Luke chapter 7, verse 36 to 15, din na natin babasahin. The sinful woman, ito yung pinaka-magandang picture ng redeemed heart talaga. Amen? Hello? Amen. She brought something costly. Sabi mo nga, costly. Costly. Isipin niyo po, isang taong sahod. Magkano yung kinumpit ko yun eh? Roughly 3.2? Parang ganun eh. 3.2 million. Basta ganyan. Apakamahal po ng pabango na yun mga kapatid. Nung panahon nila. Pag kinonvert natin sa panahon natin, mga ganun yung... Ilan sabi ko, Pastora? Dati na. Ha? Basta a year wages. Costly, she wept. Sabi mo nga, umiyak. Yeah. Di ba yung pinunasan niya yung paa ni Jesus gamit yung luha niya, gamit yung buhok niya. Sinugasan gamit yung luha, pinunasan gamit yung buhok. Hinalikan ang paa ni Jesus at pinuhos ang pabango. Bakit? Because she encountered grace. Amen. May problema kaya siya? No. May pinagdadaanan kaya siya? May tao kaya siya sa paligid? Ba't di niya kaya naisip yun? Ba't niya kaya ginawa pa rin yun? Kaya na kaya siya sa posisyon niya na yun? Ba't niya kaya ginawa pa rin yun? Kasi maraming Kristiyano nowadays, mas iniisip pa yung ibang bagay. Come on. Pero itong babaeng ito, kinalimutan niya na ang lahat para sa Panginoon. Amen. Hello! Diba? Kaya kung ikaw may pinagdadaanan ka, well, may pinagdadaanan din kami. Hello! Come on. May pinagdadaanan din yung babae. Ngayon kung yung babae nagpatuloy sa Diyos, ikaw, ano ka? Ano tayo? Come on. Sabi mo, you are You are more than more than a disciple. a disciple. Amen. Amen. Natin yung Panginoon. Because the girl or this woman encountered grace. Amen. Her sin, which are many, are forgiven, for she loved much. Ibig sabihin, she was forgiven because hindi ibig sabihin na pinatawad siya kasi nagmahal siya ng marami, hindi. Kundi, hindi ibig sabihin na kung bakit siya pinatawad. Okay, ulitin. Hindi ibig sabihin na she was forgiven because she loved much. Ayun, tama yun. Ang point ay her great love revealed, yan, that she had truly understood the greatness of the forgiveness she received. Kaya nga kung naramdaman mo talaga, wala nang question. Correct. Gagawa ka. Amen. Nung na-inlove ka kay Lord, ibinigay mo sa Panginoon ang lahat. Amen? Amen. Grace produces gratitude. And gratitude produces sacrifice. And sacrifice reveals love. Hindi niya sinabing ano bang kaya kong ibigay. She simply responded from a heart overwhelmed by grace. When grace becomes personal, obedience becomes personal. Amen. Amen? Hindi mo na tatanungin anong kailangan kong gawin. Kaya, hindi mo na tatanungin anong kailangan kong gawin. Hindi mo na tatanungin yun. Kundi, Lord, because you have done so much for me, what can I give back to you? Amen. Amen? Mga kapatid, tanungin lang natin yung sarili natin sa umagang ito. Ano bang treasure ng heart natin ngayon? At huwag natin tingnan yung katabi natin. Uy, ano daw treasure ng heart mo? Hello? Tingnan natin ang ating sarili. Mahal ba natin si Jesus o mahal lang natin ang blessing na nanggagaling sa Kanya? Kapag walang reward, recognition o appreciation, willing pa rin ba tayong maglingkod? May mga bagay ba tayong alam na gusto ni Lord na isuko natin, pero ayaw pa rin nating bitawan? Kapag inconvenience ba ang obedience, susunod pa rin ba tayo? Hello? Next week kaya aatin ka pa rin kahit umuulan? Hello? Kapag walang nakakakita, pinipili pa rin ba natin ang holiness?
Ang Christianity ba natin ay relationship kay Christ o routine lang? Simba, pray, dasal. Pasalamat. Simba, pray, dasal, pasalamat. Routine po yun. Mas mahal ba natin si Kristo kaysa comfort, convenience, or possession? Reputation at sariling desire natin. At ang pinakamahalaga, kung titignan natin ang puso natin, makikita ba natin ang isang taong gumagamit sa Diyos o ang isang taong tunay na umiibig sa Kanya? Amen. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Last slide, please. Nakpasan na natin lahat yan. Has the grace of Christ truly captured my heart? Amen? Don't settle for being close enough to Jesus to know Him. Come to Him with a heart so captured by grace, and that you can no longer remain the same. Amen. Sabihin mo nga, grace found me, Grace found me. love captured me, Love captured me. sacrifice becomes my response, Sacrifice. transformation is my testimony. Is my testimony. Tayo po natin ito. Pwede bang sabihin natin ito? Tayo po natin ito. Hawakan natin ang ating puso. Sabihin natin, grace found me, love captured me, sacrifice becomes my response, transformation is my testimony. Hanapin niyo po yung testimony niyo. Kung gusto mong mahalin si Lord lalo, hanapin mo po yung testimony mo. Pag sinabing testimony, yung encounter sa Diyos, hanapin natin yung testimony natin at nawa po, amen, dahil tayo po ay joint service sa iba't ibang mga churches, o hindi lang doon, maging dito sa church natin, nawa po, dumating ang panahon na marinig po namin ang testimony ng bawat isa. Because every one of us should have a testimony of encounter with Jesus Christ. Ano ba talaga yung binago sa iyo ng Diyos? Na nagpapalipas lang tayo ng oras dito. Amen? Mga kapatid, God, ang Diyos hindi siya nag-atubiling ibigay ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Kaya kung mag-i-invest tayo sa Diyos, hindi tayo lugi. Whatever we offer to God, whatever we do to God, mukha lang, pwedeng sabihin ng ibang taong lugi ka. Pwedeng sabihin ng ibang taong parang lugi, parang siraulo yun. Pera niya na yun, pero ibinigay niya pa sa church. Nag-donate siya 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000. Eh, laking pera na nun ah. Tuition fee na ng anak niya yun ah. Pwedeng sabihin niya ng ibang tao, pero sa mata ng Diyos, alam ng Diyos bakit ginawa mo yan. Bakit ka nagsakripisyo? Kasi kung para sa church lang, maghiwa-hiwalay na po tayo. Kung para sa church lang, kung para kay pastor lang, maghiwa-hiwalay na po tayo. Pero kung ito'y para sa Diyos, ituloy natin. Because we want to be grateful sa ginawa ng Diyos para sa atin. Amen po ba, mga kapatid? Isang bagay po yung gustong makita ng Diyos sa atin sa umagang ito. Yun po mismo eh. Yung let the grace be personal to us. I-appreciate natin yun. Kaya ang sabi po ng Word of God, transformation is my testimony. Hanapin natin yung testimony natin. Kasi hanggat hindi mo nakikita kung ano yung ginawa ng Diyos para sa'yo, hindi mo kayang maging totoong disciple ng Diyos. Hindi mo kayang maglingkod, hindi mo kayang magsakripisyo. Lahat yan, re-reklamaduhan mo. Lahat yan, aangalan mo. Lahat yan, para kang pagod. Listen to this, hindi ko sinasabi maging perfecto tayo. Pero ang sinasabi ko, our heart may fail, but let God be the strength of our heart. Our flesh may fail, but let God be the strength of our heart. Diba sabi ng kanta? Ay sabi ng verse sa Bible? My heart and my flesh, many times they fail. But there is one thing that always will prevail. Sabi ng kanta, God is the strength of my heart. Pag nangihina ka, bumugot ka ng kalakasan sa Diyos. Amen? Amen po ba? Kasi marami pang gagawin ng Diyos. Amen? Marami pang gagawin ng